Salamat po sa Panginoon. Gusto ko rin po makapagpasalamat sa Diyos. Sulitin ko po yung pagkakataon na muli na pagbigyan po tayo ng lingkod ng Diyos na nakapagbahagi ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano ko po sisimulan kasi ang dami pong may nagawa na pong mensahe pero sabi parang iba talaga may hindi yung gusto ng Lord Parang a days po bago mag-preaching, binago yung message. Kaya kagabi talagang puyat, more on madaling araw na natulog. Pero pinagpapasalamat ko po sa Panginoon sapagkat alam ko po napakabuti ng Diyos at alam ko ang salitang pag-aaralan po natin sa oras na ito ay talagang napakahalaga at naniniwala po ako na malaking tulong at malaking paalala po sa buhay po ng bawat isa. Kaya, nais ko lang din po muna manalangin sa oras na ito. Nakasamahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkakataong ito na muli na nagamit po ang buhay ko, dakilang Diyos, sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Lord, kaya mo nga po, kasangkapanin mo po ko ayon lamang sa iyong nais, dakilang Diyos. Ikaw po yung mahayag, ikaw po yung makita. Lord, alam mo po sa sarili kong kakayanan, wala po akong kakayanan. Mahina po ko, wala akong alam, dakilang Diyos. Pero Lord, umaasa po ako sa iyo, nagtitiwala ako sa iyo, dakilang Ama, na naniniwala, nasasamahan mo po kami sa oras na ito. Ano man po yung aming mapapakinggan, Panginoon, dulutan mo po ito ng kapangyarihan. Maiti mo sa aming puso, Panginoon. Lord, makapagbigay po ng kalakasan sa bawat nangihina. Magbigay, Panginoon, dakilang Ama ng sustansya, dakilang Diyos sa aming spiritual, Panginoon, sa oras na ito. At Lord, hayaan mo nga po, gamitin mo ang bawat salitang ito bilang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, sa inyo po namin nasa lahat pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya po, umpisahan ko na po. Mabuklat po tayo sa aklat po ng Psalms, chapter 56, verse 2 po. Kung nandiyan na po kayo, maaari niyo po kasamahan sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Sabi po kasi dito sa aklat po ng Psalms, chapter 56, verse 2, I am constantly hunted by those who slander me, and many are boldly attacking me. Sabi po sa 3, but when I am afraid, I will put my trust in you. Nung gabi po na binasa ko to, talaga sobrang po ako na-amaze. Hinanap ko po siya sa Tagalog. So po siya basahin kasi mas nagandahan po ako sa Tagalog Ito po pag-translate po sa Tagalog, sa aklat po ng awit. Sabi dito, nilulusog nila ako, walang tigil, buong araw, o kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. Sabi po dito, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ilalaga pag-asa ko at tiwala. Ito pa lang po verse na ito, mga minamahal, panalong-panalo na. Nung binasa ko nga po to, hindi ko na mapigilan yung luha sa akin po mga mata. Sarap po kung talagang yung word ng Diyos nagpaalala. Alam niyo po ba mga minamahal na, sabi nga po doon sa 2, di ba? Alam niyo, buhay kasi po ng tao, minsan, yung pagsubok, walang tigil yan Constantly, sabi po kanina. Tuloy-tuloy. Minsan nga, napakarami nila. Hindi po kakatapos pala ng problema, bukas may bago na. Ganun po yung nangyayari. Ang dami nating pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Hindi ko man po alam yan kung yan ay karir, pamilya, ang sakit. Pero minsan sobrang ang daming lapatong-patong. Pero sabi nga, sa panahon daw po na tayo natatakot, sabi dito ng verse, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo'y lalaga, pag-asa ko at tiwala. Alam niyo po, yung takot, doon ko na-realize yung takot pala mga minamahal, maganda din naman pala. Yung tamang takot lang, yung katamtamang takot, maganda yan. Sapagkat yun yung naglalapit sa atin sa Diyos Yun yung nagga-guide sa atin para umasa, para magtiwala sa Panginoon.
Pero yung sobrang takot, yun naman po yung masama. Dahil yun na yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga po, ating po pag-aaralan sa oras na ito, no, kinuha ko po yung title. Sabi ko po dito, where will you put your hope? Saan mo ba ilalagak ang iyong pag-asa? Saan mo ba ilalagak ang iyong pagtitiwala, ang iyong pananampalataya? Dahil po mga minamahal, totoo po, hindi ka pwedeng sumampalataya. Unang-una, hindi ka kayang magtiwala. Hindi mo rin kayang umasa o umanap ng pag-asa hanggat wala kang pananampalataya. Yung tatlo po kasi yan, pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala, magkakadugtong po yan. Hindi mo pwede sabihin, okay, naniniwala ako, pero hindi ako maasa eh. Hindi mo rin pwede sabihin, umaasa ako, pero hindi ako sumasampala. Ewan ko lang siguro, or baka bahala mo. Hindi ganun eh. Kapag sinabi mo kasi may pag-asa ka, naniniwala ka, sumasampalataya ka, yung mga bagay, mga pangarap sa buhay, o mga bagay-bagay, mapangyayari yan. Sabi nga pa nakakalat ng Hebrews nga ito, di ba? Na pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya, paniniwala. Diba? Hindi ka pwedeng maniwala na hindi ka sumasampalataya ng mga minamahal. Kaya nga, ito po yung tanong. Where we need to put our hope in God? Nawala po yung isang slide. Sabi ko po kasi dito, where will you put your hope? Oh. Saan nga ba natin ilalagat yung ating pag-asa? Siyempre walang iba sa Diyos. Alam naman po natin yan, walang iba sa Panginoon natin nilalagak yung pag-asa. And sabi po dito, why we need to put our hope in God? Bakit nga ba? Bakit nga ba sa Diyos? Ba't hindi na nga lang ba? Pwede rin naman siguro, Brother Kelly, sa kakayanan ko. Talented naman ako eh. Marami akong alam. Kaya ko baguhin yung buhay ko kasi matalino ako. Achiever ako, marami nga akong medal nung nag-aaral ako. Mga ganon. O maganda naman yung trabaho ko, ba't hindi nga lang ako sa trabaho magtiwala, umasa. No? Malakas pa ako, matibay pa ako. Bakit hindi doon? Bakit sa Diyos? Bakit napakaganda na sa Diyos mo ibigay yung pag-asa? Bakit napakaganda na sa Diyos natin ilaan yung pagtitiwala? Mga minamahal. Ito nga po, 4 na bagay lang po yung gusto ko pong i-share sa oras na ito. Napaka-iksi lang po ng exhortation. Unang-una, bakit sa Diyos natin kailangang ilagat ng pag-asa? Because He will never break His promise. Ang Diyos kahit kailan po hindi yan nakalimot sa pangako. Ang Diyos hindi po yan pangako. Sabi nga po dito sa aklat ng Psalms 89 verse 34. Sabi niya, no, I will not break my covenant. I will not take back a single word I said. Imagine, gano'n po kabuti ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi ko babaguhin yung pangako ko sa iyo. Kahit yung simpleng salitang sinabi ko, hindi ko yan aalisin. Pinangako sa iyo ng Panginoon sa atin ng Diyos, hindi yan aalisin ng Diyos. Mangyayari yan. Kung hindi naman po natin mga minamahal, yung pangako ng Diyos parang ang tagal. Natural yan. Kasama po sa buhay yan. Minsan po kasi ginagawa nating sa linya natin dinidate para kasi sa amin bubunit lang ng Diyos sa buhay mo natin. Minsan sa kanya ng hindi naman talaga hindi ka naman natin yung pangako mo, ito naman yung yari. Talenta na ako. Sabihin natin niya, talenta na ako. Wala pa rin akong nabagila. Gano'n. Sasabi ng iba. No? Tuloy-tuloy na ako. Tuloy-tuloy na ako. Wala pa rin nangyari sa buhay ko. Parang tanong mo pa ako mo. Ang tagal. Nawawala na ako ng pag-asa sa Lord. Ang tagal naman yan yung buhay. Hindi ako mababayo. Bakit yung mga ganun po yung reason? Pero, ang dinilig ko sa sabi ng Panginoon na hindi na nakalisis hindi makakakon sa iyo. Ang Diyos may makakakon po sa buhay ng bawat isa.
Patuloy lang po tayong umasa sa Panginoon. Napakatagal, yes, minsan matagal dumating yung pangako ng Diyos, pero darating na yan. Hindi po yan babaliin ng Diyos. Hindi po yan babaliin ng Panginoon. Kaya nga po, ito yung paborito kong quote. Sabi ko po dito, ang pangako ng tao, napapako. No? Pero si Jesus ay napako para sa pangako. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Ganun kabuti ang Diyos. No? Para ibigay niya kanyang buhay para sa pangako. Isang pangako lang ng Diyos na hindi niya kayang baliin sa atin. Kung mamahal siya sa atin, imagine mo mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat. Sabi ng Biblia, wala sino man nakabot sa kalwalatian ng Diyos eh. Pagkaroon ng mga pag-ibig ng Diyos, binigyan niya kanyang bugtong mahal. Imagine mo, yun lang. Yun lang. Sapat na dahilan para ilagak natin yung ating pag-asa sa Panginoon. Yun lang, masalita na yung sapat na dahilan para hindi ka bumitaw sa pangako ng Diyos. Yung isa-isang anak na ibigay, iba pang pangako, hindi kaya ng Diyos, imposible. Next slides po. Sabi po dito, ito po ang pinaka-best example ko ng pangako ng Diyos, hindi na natutupad. Oo, matagal. Minsan, parang ang hirap. Minsan, parang hindi naman totoo. Pero nangyayari. Sabi nga po dito sa aklat po ng Romans, chapter 4, verse 13. Sabi niya, as for me, this is my covenant with you, sabi ng Diyos kay Abraham. You will be the father of many nations. Tuloy mo, pinangako ng Diyos kay Abraham na magiging ama siya. Maraming bansa. Pero imagine mo mga minamahal. Yung pangako na sinabi ng Diyos kay Abraham, na-fulfill yun. Ilang taon. Kung di pa ako nagkakamali, almost 200 years bago po na-fulfill yung pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi nga po, di ba, dumating muna si Isaac eh. Dumating pa si Jacob. Si Jacob na-fulfill yung pangako na dadami ang lahi ni Abraham eh. Ang tagal. Pero nangyari. Matagal, pero natupad. Kaya nga po, patuloy ko pong encouragement, challenge sa bawat isa. No? Huwag tayong bibitaw sa pag-asa sa Diyos. Huwag tayong susuko na patuloy na ilagak yung ating pag-asa sa Panginoon. Yung pinapanalangin natin, dahil matagal, huwag natin sukuan. Yung pamilya natin, patuloy natin pinapanalangin. Minsan, no, sa bawat isang nakaranas man tayo ng kaguluhan sa pamilya, patuloy natin pinapanalangin. Pero minsan parang nanawalan tayo pag-asa, parang katagal. Huwag tayong sumuko. Patuloy natin ipanalangin. Patuloy natin hingin. Sa bawat may karamdaman, pag-feeling mo parang ang tagal naman, Panginoon, di pa ako nagaling sa sakit ko. Patuloy natin hingin. Kasi kung mga minamahal, ulit-ulitin lang po natin. Ang pangako ng Diyos, yes, minsan matagal yan. Dahil may sariling date ang Diyos. May sarili siyang plano eh. Yung plano natin, hindi yun yung plano ng Diyos. Higit pa doon. May sariling due date ang Diyos para sa atin. Huwag lang tayong mainip. Kaya bakit napakaraming tao nasisiraan ng loob sa Panginoon? Kasi naiinip. Naiinip doon sa pangako ng Diyos. Kaya in the end of the day, masisisipan natin ang Panginoon na parang ang Diyos hindi naman totoo. Ang Diyos parang wala naman. Kaya po, to be honest, ng buhay. Nakakwento ko na nga po yun eh. Pero ito talaga isa sa buhay ng mga testimonya ko ng aking sarili. Nung sabi ko nga po sa inyo noon, nagkaroon po talaga ng malaking issue ng trabaho sa company po namin, sa shop. Sabi ko sa inyo, 2 weeks po talaga, halos blunted yung pag-asa ng buhay sa akin. Hindi ko nakita. Sabi ko nga, wala po kasi akong mapaglabasan eh, ng bigat na yun, kundi Diyos. Sabi ko nga, Panginoon,
paano man po mangyari? Siguro, sabi ko, Lord, totoo ka ba talaga sa buhay ko? Parang alayo mo na sa akin, hindi mo ako mailigtas sa ganitong problema. Wala naman po talaga ang kasalanan. Sabi ko talaga sa Diyos, halos sukukan ko yung pag-asa na isasalba ako ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, kahit hindi na po ako magtrabaho doon sa trabaho niya yun, alisin mo na lang ako. 2 weeks halos wala po talaga akong tulog. 2 weeks halos wala akong maayos na kain. Yung kinakain ko, pinipilit ko na lang talaga para lang magkaroon ko ng lakas At para mapakita ko po sa pamilya ko na kaya ko na walang nangyari sa akin. Lumatawa ako, napakita ko po sa kanila. Pero sa likod po na yun, talagang hopeless na po ako. Kasi, unti-unti na dinadampot mo yung mga kasama ko sa trabaho. May nakulong na. Alam ko, talagang takot na. Wala na po ng pag-asa, sabi ko na nga lang, sige, okay lang, tanggap ko na. Makukulang ako, sige, okay na. Parang yun wala naman na talagang magliligtas Yung 2 weeks sa po yun, hindi ko alam. Kahit ganon, hindi man ganon katagal, pero still, tinulungan pa rin ako ng Diyos. Hindi ko po alam kung paano kung anong ginawa. Wala naman po akong ginawa Kasi wala akong ginawa. Sinabi na lang nung amo sa akin na alam mo kaya di naniniwala naman ako sa iyo. Tingin ko sa iyo, man of God ka. Sabi ka nun lang talaga ng amo. Nakala ko po noon, okay na Tapos bigla po niya sinabi, ikaw na lang iiwan ko sa trabaho. Wala na. The rest of them, wala na. Magbabanibagong ulit. Ikaw na lang yung may iwan dito. Hindi po talaga ako ng shop na yon. Lumabas. Iniiyak ko, kumahagulol. Pasalamat talaga sa Panginoon na iniligtas ako ng Diyos. Grabe rin po talaga yung naranasan na yun. Pero isa po talaga yun sa napakagandang testimonya ng buhay. Ang Diyos hindi rin naman po hindi bumabaling ng pangako. Kaya sabi ng Panginoon, kasi ng mga past few days pa po kasi na yun, lagi ko pinag-aawakan yun na God will never leave me nor forsake me. Yun po yung lagi kong inaano ng mga araw na yun. Basta parang unti-unti na lang kinakain ng sistema na parang wala naman na talaga. Pero mali pala ako. Ang Diyos tumutulong, hindi na nangyayari ng pangako. Matagal, pero sigurado mangyayari. Kaya nga, patuloy ko po encouragement na huwag po tayong mawala ng pag-asa sa Panginoon. Huwag nating bitawan yung pangako ng Diyos sa buhay po natin. The second po, nasabi po dito, mga Numbers. God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? May sinabi ba ang Diyos na hindi niya ginawa? Has He ever promised and not carried it through? Pinangako ba ang Diyos na hindi niya ginawa? Wala mga minamahal. Wala. Kaya nga po, sabi po ng salita ng Diyos, sabi po sa Bible, kung hindi po ako nagkakamali, no? Sabi po niya doon, hindi babalik ang kanyang mga sinabi na parang walang nangyari, kung parang paraphrasing po mga minamahal. Dahil naniniwala po ko na kahit minsan, hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung sinalita ng Diyos, mapangyayari po yan. Kailangan lang natin sumampalataya, ilagak yung pag-asa natin sa Diyos, magtiwala sa Panginoon at maghintay sa pangako ng Panginoon. Pangalawa po, kung bakit natin kailangan ibigay yung pag-asa natin sa Diyos. Second po is overflowing peace. It's a God's gift for those who trust in Him. Yung kapayapaan na ibibigay ng Diyos sa bawat
taong nagtitiwala sa Kanya. Imagine niyo yun. Ganun yung benefits, ganun pala kahalaga kapag sa Diyos mo inilagat yung pag-asa, may kapayapaan. Totoo naman po mga minamahal. Maraming tao, umasa sa karir ng buhay. Maraming tao, umasa sa talento ng buhay. Yes, naabot nila. Yaman, naging tanyag, naging batog, pero yung kapayapaan, wala. Kaya nga po mga minamahal, isa to sa mga sign na mga totoong lingkod ng Diyos. No? Isa to sa mga sign. Hindi po ang dami mo ng problema, nagagawa mo pang umiti. Hindi po ang dami mo ng pagsubok, nagagawa mo pang tumawa. Kaya nga ang tawag sa mga born again Christian, buwang buwang Christians. Buwang again. Diba? Kasi nakikita nila na parang hindi normal na mga tao ito. Ang dami ng problema. Nakangiti pa rin, tumatawa pa rin, masayaw-sayaw pa rin, praise the Lord pa rin. Kasi yun yung pangako, yun yung isa sa mga magagandang bagay na regalo ng Diyos, yung kapayapaan. Na kahit kailan hindi maibibigay ng mundo. Na kahit kailan hindi maibibigay ng tao, ng yaman, ng talento, ng edukasyon, no? Kung anong bagay na meron sa mundo, yung kapayapaan. Kaya po, sabi po dito sa aklat po ng John, chapter 14, verse 27. I am leaving you with a gift. Yung regalo. May regalo daw po ang Diyos. May iwan sa ating regalo. At yun yung peace of mind and heart. Can you imagine? Peace of mind and heart yung regalo. And the peace I give is a gift the world cannot give. Malinaw. Hindi kayang ibigay ng mundo yung kapayapaan na ibibigay ng Diyos. So don't be troubled or afraid. Paginin po natin. Sa bawat isa po sa atin sa oras na ito, ganun kabuti po ang Diyos. Imaginin natin, ulitin ko po, we are not worthy sa Diyos. Hindi na po natin naabot yung kalwalatian ng Diyos. Pero still, tinatamasa natin yung gantong bagay. Kaya ano bang reason para hindi ka umasa sa Panginoon? Ano yung reason para mawalan ka ng tiwala sa Diyos? Mawalan tayo ng pag-asa sa Panginoon. Mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ano yung pag-reason? May pangako na ang Diyos. May kapayapaan ka pa. Imagine po natin. Kung gaano ka-abundant yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. And yet, minsan, nagagawa pa po natin kalimutan at mawalan ng pag-asa sa Diyos. Kaya nga maraming backslider po. No? Minsan maraming nagkukumit ng suicide. Why? Because we are hopeless. They are hopeless po mga minamahal. Nawawala na po kasi ng pag-asa. Kaya po itong preaching na to, reminder ko ng Lord. Kasi baka isa po sa atin dumaranas ng napakaraming pagsubok sa buhay. At tipong parang hindi na natin makita yung liwanag, hindi na natin makita yung pag-asa. Ito po yung reminder ni Diyos. Patuloy tayong magtiwala at ilagak yung pag-asa sa Panginoon. Dahil kahit kailan, sa mga taong umasa sa Diyos, sa mga taong nagtiwala sa Diyos, hindi yan nabigo. Kasi isa po ako sa magpapatotoo nun. Sa mga tao na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon kahit ang hirap na ng sitwasyon, ang hirap na ng buhay, ang hirap na ng kinalalagyan. Yung mga taong hindi nabibigo sa Diyos. Sabi pa ako dito sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 7.
then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ. Diba? Yung kapayapaan na niregalo ng Diyos sa atin, siya rin yung kapayapaan na mag-iingat ating mga puso sa ating mga isip. Kaya parang sinabi dito, kanina, na nabibigyan tayo ng kapayapaan, peace of mind, peace of mind, peace of heart. Dahil siya rin pala yung mag-guard sa ating heart at sa ating mind. Kaya po, ang totoo ng mga minamahal, ang diablo, ang una na nila, yung isip at yung puso. Yung isip mo, ipakatin niya sa'yo, wala nang nangyayari sa buhay mo. Wala nang nangyayari sa kanil mo, wala nang nangyayari sa pamilya mo, gulo na ng pamilya mo, di na yung magkakayos. Yung sakit mo lalo na nalalaya, hindi ka nagkagaling. Sisirayan mo yung isip mo. Hanggang sa nasunin niya na rin nakikipuso mo. Wala nang mawawalan ng pag-asa. Doon na tayo mawawalan ng pagtitiwala. Mahihingi na ako, wala na talagang mangyayari sa buhay ko. Paano na ito buhay ko? Wala na depression yung buhay ko. Wala na nangyayari. Hindi ko wala masasikaran na yan. Ako ganyan. Kaya pa ng mga pasasarap yung pag-asa sa Diyos. Kasi yung pagkakapaan, hindi kaya ibigay ng mundo. Kaya ibigay ng Jesus. Kaya ibigay ng Diyos. At ito yung mapapayapaan ng ito, yung mag-iingat sa atin. At para pag tayo makainay sa Diyos. Kaya nabuksan naman natin ngayon. Sa mga ng mundo. Maraming kaso sa ng pag-iisip, sa nakukuha ng pagpagkain araw-araw, sa pagpapano natutusos sa mga nangyayari, at sa mga puso. Wala na ng pag-asa. Marami po tao, jobless, wala na trabaho. Hindi ba alam kung paano magalit sa mga susunod na buhay. Pero tayo, nakakapangalit po natin, mga natitiwala na sa Diyos. Nakakit, at sa kami mga pagsubok ng pagkunin ng pagdaanan, patuloy po natin naranasan sa mga kapayapaan. Patuloy po natin naranasan yung kapapangyarihan. Maraming minamahal. Makakapako po, nagalalangin. Mabiliman po natin, hindi na mamamahal ng kutsyon. Kahit pa po siguro, hindi yung kapanan ng kutsyon. Hindi natin tinatagpuan ng tunay na kapayapaan, ang kapangyarihan. Pero ng totoong kapayapaan, at totoong kapangyarihan, isisersos na natin, mga kamatayan. Hallelujah. Sarap po lagi pakakailan yung yung ganda ng word ng Diyos. Talagang nakakayanin nila is sa aking knowledge. Sobrang nakakala ng puso kapag nag-remind na Diyos patapagod yung Panginoon. Kapag pala kabuhian ng Diyos, kapag naglilingkod ko lang. Pero isa na sa mga bagay na hindi ko pinagsisihan. Ito yung nakakilala ko sa Panginoon. Isa sa mga bagay na hindi ko pinagsisihan. Yung kakaroon ako ng relasyon sa Diyos. Ito mga bagay na nakakalaking gagalot ng Panginoon po sa inyong buhay. Hindi po sa buhay ko na nabawas. Alam ko na nakapagaling yung gagalot ko. Nakakala na natin ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa ko, sa nabuhay dito, power to overcome any circumstances in life. Ang Diyos po, kapag nilaga natin yung ating pag-asa sa Diyos, yung ating pag-asa sa Panginoon, ibibigyan niya tayo ng kapapilihan na
kalalabasan, di bawat pagsubok ng ating buhay. Binibigyan niya tayo ng kakayanan, ng abilidad, ng determinasyon, para mapagtatumbayan ang bawat digmaan ang ating buhay. Sabi nga naman dito sa 2 Timothy, chapter 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Ang takot, ang spirito ng takot, hindi yung binibigay sa atin ng Diyos. But of power, no? Yung kakapangyarihan, love, and discipline. Hindi daw ako, binibigay sa atin ng Diyos. Hindi daw kapangyarihan. Hindi marami, God will give you authority, the power, at yung kapangyarihan na yun. To overcome yung mga bagay sa ating buhay. Marami naman mga problema na natin kinakaharap. Ibigay yung sakit. Ibigay naman natin yung sakit, alam. Wala ka kakayanan. Wala ka kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, namasis ka. Hindi mainin mo. Pero makakapangyarihan at makakahan. Hindi yung Diyos sa ating abilidad at kakayanan. Kaya, dahil natin yung kasat yung spirit, ang sickness, ang disease, kasi yung binigay sa atin ng Diyos, yung power. Kaya pag di makakapagdala, makakapagdala ka lang, mas malaki yung Diyos namin, mas malaki yung Diyos kung pinaglilimutan, mamaya sa kawa, nakakataon. Sakit ka lang, COVID ka lang, dahil nakakalam, yung Diyos sa amin alpa, yung Diyos sa amin umaliga, wow, makasinin mo. Ikaw delta, pero yung Diyos na yun, daan ka ng omega, siya yung pinakawakas. Hirap ang kapal yung Diyos sa amin, siya yung pinakadalan na lahat. Imaginin po natin. Kaya ako kagabi habang inaaral ko to, sobrang po talaga ako na-amaze eh. Ay, gato pala kaganda kapag ka nagtitiwala ka sa Diyos, kapag umasa ka sa Panginoon, may mga ganito pa ng benefits, may mga ganito pa ng bagay. Kaya sabi ko, walang puwang. No, walang puwang. Para masiraan tayo ng loob. Walang puwang. Sa oras na ito, para masiraan tayo ng pag-asa sa Diyos. Bakit? Kasi, totoo, yung bawat salita ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia, napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Sobrang nakakatuwa. Imaginin po natin mga minamahal. Hindi lang pala promise, hindi lang peace, meron ka pang power. Kaya pala ganun kagandang paglilingkod sa Diyos. Kaya pala ganun kasaya na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga ng ating lingkod kanina, sabi nga ni Pastor, no, Ricardo ng buhay ng pagsubok. Parte ng buhay ng pagsubok, hindi kumpleto ang buhay kapag walang pagsubok. Hindi kumpleto ang buhay kapag hindi mo nararanasan ang mga kapigatian, ang mga problema, ang mga suliranin, no? Ang mga bagyo ng buhay, hindi kumpleto ang buhay. Walang kulay ang buhay. Di ba? Kapag walang pagsubok. Natural yan. Pero yung hindi natural, na kapag tayo dumating sa pagsubok, ay mabitawan natin yung dapat nating kapitan at paglakyakan ng pag-asa sa buhay. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, magtaka ka na. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, marahil hindi konti ng may pagbabago na. Kaya nga mga minamahal, ulitin ko, natural ang pagsubok, pero hindi natural na mabitawan natin yung dapat nating kapitan
o paglagakan ang ating pag-asa sa mga oras ng pagsubok. Kagaya po nito, sa puling example ng Biblia, na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng tapang, ng si David. Sabi po sa aklat ng 1 Samuel chapter 17 verse 45. David replied to the Philistine, "You came to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord." Can you imagine? Yung kalaban, may espada, sabi dito, may sibat, no? May javelin, may kalasag pa yan, o may armor pa yan. Pero si David, sabi niya, pumunta ako dito. Pero pumunta ako dito sa iyo. Dala-dala ko pangalan ni Jesus. In the name of the Lord of Heaven's army, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Hindi mo, dala-dala ni David sa pangalan ni Jesus. Yung power ni Goliath, Abbas, but the power of David is the name of the Lord. Ganun din po sa ating buhay. Marahil dala-dala ng kaaway, sakit, kabigatian, problema, pagkawasak ng kung ano, ng pagkawasak o pagkawala ng ano pa bang term, pagkawala ng pag-asa, no? Marahil negativity sa buhay, sa career, sa pamilya, no? Yun yung dala-dala ng kaaway. Yun yung bit-bit ng kaaway. Pero bit-bit natin yung pangalan ni Jesus. Lagi po nating ugalin, bit-bitin yung pangalan ni Jesus. Kapag may dumarating sa problema, may dumarating pagsubok ng buhay, lagi nating sabihin, sa pangalan ni Jesus, wala kang kakayanan. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Imagine, napaka-makapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Parinig pa nga lang po ang pangalan ng Diyos, pati Diablo nanginginig na. Parinig pa lang pangalan ng Panginoon Jesus. Imagine mo. Kaya nag-realize sa akin, may ganito pala tayo ng authority, may ganito pala tayo ng bibig, may ganito pala tayo ng salita. Bakit ako masisiraan doon? Meron mas panarangin para paglabanan ng buhay. Ba't ako masisiraan ng loob? May kakayanan pala ako. May binigay pa sa akin ng Diyos ko lang ginagagamit. Hindi ko lang pala nakikita. Pero may meron pa. Gamitin po natin yan. At ating buhay. Araw-araw ang ating buhay. At sabi ko dito, exact guidance in life. Kami nalagak po natin ang ating pag-asa sa Diyos. Hindi na lang tayo bibigyan ng Panginoon, hindi lang para ang ibinibigyan ng Diyos. Hindi lang kapapayapaan, hindi lang kapangyarihan, hindi lang yung authority yung ibibigyan ng Diyos. Kasi kapag tutunan na natin lahat ang ating mag-asa sa Panginoon, mga minamahal, siya rin po yung mag-guide sa ating buhay. Papunta sa kung saan nga ba tayo dapat. Siya yung magiging daan natin. Kaya nga sabi po ng kanta, di ba? His waymaker. Siya yung gagawa ng daan. Siya yung mag-guide sa ating mga buhay. Kaya po sabi ng aklat ng Proverbs chapter 3 verse 6, trust in the Lord with all your heart, ang buong puso. And lean not on your own understanding. Kasi po napakaraming tao, no, nakadepende dahil sa malakas, dahil sa magaling, dahil sa matalino, dahil sa may kakayanan, dahil mapera ako, dahil mayaman ako, no? Kaya kong bilhin ang lahat, kaya kong gawin ang lahat kasi meron ako. Pero hindi yun. Sabi ng Panginoon, huwag ka dyan mag-lean, huwag ka dyan dumipende, huwag ka dyan umasa, kundi sa Diyos.
Sabi niya, kundi sa akin, sa Kanya, sa Panginoon. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat daw po ng ating gagawin. No, konsultahin natin ang Panginoon. Para yung doktor may nararamdaman ka, kagad sa doktor, Dok, ano po pwede, ano pong dapat, anong kailangan. Ganito sa Diyos. Kung meron kang plano, Lord, tama ba to? No? Lord, may gusto akong, may plano po ako. Iaasa ko to sa iyo, Panginoon. Ina-acknowledge mo ang Diyos. And sabi niya, and He will make your path straight. Imagine mo. Kapag pala tama ang ating pinaglalagakang ng pag-asa ng buhay, tama din yung ating lalakaran. Kapag tama ang ating paglalagakan ng pag-asa ng buhay, tagumpay ang sa ating nakalaan. Mga minamahal. Hallelujah. Imagine, ang sarap pakinggan. Ang sarap malaman, maunawaan na kapag tayo nasa tamang pundasyon ng pag-asa, na kapag tayo nakatayo sa tamang dapat nating kakatayuan ng buhay, kapag alam natin kung kanino talaga dapat tayo umasa, grabe pala. Grabe. Apat na bagay lang po yan, mga minamahal, pero sapat na rason para hindi tayo mawala ng pag-asa sa Diyos. Apat na rason para hindi natin mabitawan yung pag-asa sa Panginoon. Lalo ngayon, pandemic. Lalo ngayon, ang hirap ng buhay. Imaginin po natin, pamahal ng bilihin. Sabi ko nga po, nung dati po kasi nung ako po nagtatrabaho, 375 ang per day ko. Ang hirap pa pagkasyahin. Siyempre, 375 yung mahal ng bilihin. Imaginin mo po yan. Pero, pinagpapasalamat ko sa Diyos yung 375, inikot yun ng Panginoon, ginawang 537. Dahil lang po doon sa nangyaring issue ng trabaho. Tinaasan po ako ng aking amo ng tamang pasahod. Pero, hindi pa rin kasya 537, hindi pa rin talaga kasya. Ang hirap pa rin pagkasyahin. Kaya, kapag wala ka talagang wala po tayo sa tamang pundasyon ng pag-asa ng buhay, masisiraan ng loob Masisiraan ka talaga ng loob. Grabe, ang mahal na ng bilihin. Mamamasahe pa po ko araw-araw. Minsan nga, naglalakad na ako kasira ng loob. Noong nakaraan, medyo may problema lang po ang aking katawan. May sipon-sipon, ubo-ubo. No, iba na ang tingin sa akin ng tao. Ay talaga masisiraan ka, mababaliw ka talaga Sa jeep, titignan ka talaga, mapabahin ka lang konti. Iba na ang tingin sa iyo Kulang na lang, ibato ka doon sa labas ng jeep. Tapos pagtingin ko pa po ng wallet, wala nang laman. Nakakasira ng loob. Pero alam mo, salamat sa Diyos. Dahil nailagay po talaga yung aking buhay. Nagpapasalamat ko sa Panginoon. Talagang ibinabalik ng Diyos, inilalagay sa tamang pundasyon Saan ka dapat umasa? Saan ka dapat magtiwala? Kaya nga, natuwa nga po ako sa aking sa aking pamilya, sa aking mama Lagi ko nga sinasabi, pasensya na kasi maliit lang yung naibibigay ko. Yun na yung pinaka-meron Yun yung pinaka-the best kong maibibigay Pero, ayun nga, isa sa pinakamalaking blessing din Lagi talaga sinasabi na lang ni mama na, okay lang yan anak. Masa lang tayo may gagawin ng Panginoon. Hindi man ngayon, parahil bukas, mas susunod na panahon. Kaya nga po itong mensaheng ito talagang last in a minute na po ito nung nagawa. Kasi talagang binago po ito ng Diyos. Para patuloy po tayong paalalahanan na ang buhay, natural na may pagsubok. Sabi rin naman ng salita yan ng Panginoon na in this world,
you have tribulation, mga pagsubok. Pero ang paalala ng Diyos, saan nga ba tayo ngayon umaasa? Ngayong pandemic, saan nga ba tayo umaasa? Ngayong crisis, saan nga ba tayo umaasa? Sa kakayanan ng tao, sa abilidad ng tao, sa kakayanan mo, sa narating mo, o sa Diyos? Mahigit na may kakayanan ng lahat. Isang verse na lang po na aking babasahin, siningit ko lang po to. Sabi po dito, Acts chapter 27 verse 20. Dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, the terrible storm raged for many days, blotting out the sun and the stars, until at last all hope was gone. Sabi dito, dumating po na malakas na pagsubok ng buhay, malakas na bagyo. Ilang araw, ito po kasi kwento ni Apostol Paul. Silang binabayo ng bagyo. Blotting out the sun. Wala nang nakitang liwanag, wala nakitang bituin. No? At dumating yung araw na until at last, all hope was gone. Nawala na ng pag-asa. Nakagaya nga po ng ating buhay. Sa dami nating pagsubok, no? Ilang hampas ng pagsubok ng ating buhay. Yes, hindi po tayo nasa isang bangka. Marahil, nasa iba't iba po tayong bangka. Pero ang totoo mga minamahal, nasa isa po tayong bagyo ng buhay. O hindi tayo magkakaparehas ng sitwasyon, pero parehas tayong binabagyo. Sabi po dito, blotting out the sun and the stars. Minsan sa buhay po natin, hindi na natin makita yung liwanag. Hindi na natin makita yung pag-asa. No? Yung liwanag, yung sun, yung liwanag ng Diyos, yung star, yung ningning ng Panginoon. Parang, Lord, nasan ka na? Where are you, Panginoon? Dito namin. Na-joke lang po. Lord, where are you? I need you. Pero Lord, di kita makita. Yung darating yung panahon na parang nawawalan na ako ng pag-asa. No? At sabi po sa 30, then the sailors tried to abandon the ship. They lowered the lifeboat as though they were going to put out anchors from the front of the ship. No? Binababa na daw po ng mga kasi takot na eh. Andiyan yun, ilang araw na eh. Ilang araw na tayo ilang araw na silang hinahampas ng bagyo, na nangangalit na alon. No? E naisipan na nilang i-lowered yung kanilang lifeboat para umalis. And we're going to put out anchors. No? Binaba na rin na kanilang angkla. Alam niyo po, minsan, pag tayo nakakaranas ng struggleness na parang ang hirap-hirap na ng buhay, minsan kapag nawawala na, ito yung simptomas kapag tayo wala ng pag-asa. No, binababa na natin yung ating faith sa Lord, binababa na natin yung ating paniniwala sa Panginoon, yung pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi minsan, kapag tayo po mga minamahal na sa may malaking problema, pagsubok ng buhay, no, ang easiest way natin para umexit is tumakas. Ang easiest way natin para malagpas, para makalayo sa problema is tumakas. Minsan may mga ganyan po tayong mindset or ganyang sitwasyon ng ating buhay. Yung tipong pagod na ako. Kayo mag-asawa, lagi na lang nagbabangayan, nag-aaway. Sa pamilya, lagi na magkapatid, nag-aaway. Kakasawa na. Takasan na natin itong katubuhan. Minsan may mga ganito pong sitwasyon. Pero sabi ni Paul sa verse 31, but Paul said to the commanding officers and the soldiers, you will all die unless the sailors stay aboard. No? Minsan, akala natin na yung pag-escape, maganda. Okay to para makaiwas, alis na tayo. Pero minsan, hindi. Akala kasi natin yung pagsubok, ito po kasi minsan ang natin naiisip, na pagsubok ng buhay, minsan akala natin, ito'y advantage ng kaaway.
Pero ang totoo, ito'y testing ng Diyos. Minsan, ito yung nakakalungkot na rason ng ating buhay. Nakala natin kapag tayo binabay ng pagsubok ng buhay, ito'y advantage na ng kaaway sa atin. Akala natin, nakakaangat na ang kaaway. Pero hindi natin naisip baka ito, yung pagsubok lang ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ni Paul, di ba, na you will all die. Mamamatay sila kapag umalis tong mga sailor na to. Pero kapag mananatili, no, unless the sailors stay aboard, unless manatili ang mga sailor na to, mga manlalayag na to, lahat sila maliligtas. Ano po yung lesson? Minsan hindi po kasi nagiging reason out natin para takasan ng problema, aalis na ako. Sa pamilya, magbukod-bukod na tayo, maghiwalay na tayo. Minsan yung pangarap, ay, tigilan na, hindi ko na maabot. Sa career, ay, wala na mangyari sa buhay ko, okay na yan, agad ko na to. Hindi. Baka pagsubok lang yun ng Diyos. Manatili ka, magtiwala ka, umasa ka. Brad, wala kang karapatan sabihin yun, Brother Kelly. Hindi mo alam yung buhay ko. Sa trabaho ko, ang toxic na, gusto ko na umalis eh. Ang toxic na ng trabaho. Pero malay mo. Malay natin. Ngayong sitwasyon na yon, yun yung gagamitin ng Diyos para mapakilala mo ang Panginoon. Maitaas mo ang bandera ng Diyos. Lagak natin yung pag-asa sa Panginoon. Last testimony ko nga po, kaya nga po, sobrang blessed po ako. Kahit ganun po yung nangyari sa trabaho. Nag-upisa po ako, 350 ang pagtatrabaho ko. Trabaho ko pa po lahat. Ako repacker, ako encoder, ako graphics. Yes po, 350. Umpisa. Nanatili lang ako. Sisermonan ka pa, papagalitan ka pa, bagal-bagal mo gumawa. Okay lang. Sinaga ko po sa loob ng 1 taon kalahati na gano'n ang pasahod. Na gano'n ang sitwasyon. Si Kelly Patubero, kapag may mga sirang sa linya ng tubig, si Kelly pa mag-aayos. Yung mga item, pag sira, pag kaya kumpunin, si Kelly pa magkukumpuni. Si Kelly pa, kargador, kapag may mga marating na packages, tinis ko po yung gano'n. Hindi ko po nakita na toxic yung trabaho. Hindi ko na nakita na parang wala na. Umiiyak. Kasi pagod eh. Slugi pa yung pasahod. Nanatili, nagtiyaga. Alam mo, mga minamahal, tapat pa rin ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sinabi ng Panginoon, Kelly, alam ko man of God ka. Kaya nang tiwala ko sa iyo. Kaya nga po from 375 na pasahod, kasi tinaasan po ako noon pagpasok ng January from 350 ginawan 375. Yung 375 na pasahod, ginulong ng Diyos to 537. From repacker, from kargador, graphics, tubero, technician, ginawa ng Diyos monitoring. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, hindi na po ako nagbubuhat. Patingin-tingin na lang po ako sa mga nagre-repack. Kung tama yung ginagawa nila. Kung tama yung item na binabalot nila. Patingin-tingin na lang sa mga item na inilalabas para i-ship out. Kaya nga, sabi ko nga po, Panginoon, salamat. Nanatili ako. Hindi pala lahat ng tingin kong toxic dapat ko alisan. Dapat lang pala manatili ako. Dahil hindi lang pala na pagsubok para durugin ako, kundi para subukin ako. Kaya mga minamahal, patuloy po itong panawagan. Patuloy po tayong umasa sa Diyos. Kaya naman po kahirap ng buhay. Kaya naman ka-blunted, hindi na natin minsan makita ang Diyos. Pero totoo dyan lang ang Diyos. Umasa tayo sa Panginoon. Ilagak natin pag-asa natin sa Diyos. At tayo kahit kailan, yung mga tao nagtitiwala, umaasa, nanalig, sumampalataya,
ay hindi naging talunan. Sila po yung higit na matagumpay. Sila po yung higit na nagiging matagumpay. Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa bawat salitang napag-aralan po namin. Tunay nga dakilan Diyos na ang buhay hindi biro. Mahirap, magulo, madilim, masalimuot. Pero dahil sa iyo, Panginoon, naibigay po namin yung aming pag-asa. Sa panahon na kami natatakot, ilalagak namin ang aming pagtitiwala. Sa panahon kami po ay natatakot, ilalagak po namin ang aming pag-asa para sa iyo. Dahil alam namin dakilang Diyos, yung pag-asa, kapag sa iyo nakalagay, higit ang tagumpay. Kapag ang pag-asa sa iyo nakalagay, walang bagay para panghinaan, walang bagay para katakutan. Lord, salamat din po. Sa kabila man ng napakaraming problema, pagsubok namin na pagdaanan sa buhay. Ilang panahon na lang, Panginoon, matatapos na naman ang taon. Pero still, nandito pa kami sa pandemic. Di pa po namin alam kung gaano pa katagal ang pandemic. Gaano pa po kami makikipagdigma sa pandemya. Pero salamat, dakilang Diyos. Dahil sa iyo, meron kaming pag-asa. Punong-puno po kami ng pag-asa na ang lahat ng bagay malalim mapagtatagumpayan sa tulong mo, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Ama. Sa inyo ko po'y binibigay at pinagkakatiwala. At Lord, patuloy ko po panalangin sa bawat isang pamilya, dakilang Diyos. Hindi lang po sa Greatest the Lord family, sa bawat pamilya po, Panginoon, sa bawat lingkod mo, Panginoon, dakilang Ama. Patuloy mo iparanas sa amin, Panginoon, ang kapayapaan, kapahingahan, dakilang Diyos. Sa iyo lamang nagmula. Patuloy mo po kami samahan, Panginoon, pagtagumpayin sa bawat plano namin sa buhay. At patuloy niyo po kami, Panginoong, ingatan, i-guide at samahan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, dakilang Diyos, sa pagmamahal, sa provision, sa pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, dakilang Ama. Salamat po sa inyo po namin binibigay at pinagkakatiwala. Sa inyo lamang, dakilang Diyos, sa pinakmataas sa papuri, parangal pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.